Magandang hapon, Lalaine. Kumusta ang sitwasyon dyan ngayon sa tapat ng compound ng KOJC? Naalis na ba ang mga harang sa kalsada katulad nung heavy equipment kagabi na nakaharang doon? June, dito sa harapan ng JMC College at malapit ito sa compound ng KOJC, maluwang na itong lugar kung saan nagsagawa ng rally o prayer rally itong mga KOJC members kanina. Pero sa bandang unahan, malapit naman sa entrance papasok sa Davao Airport ay mayroon pang mga sasakyan na nakaharang doon kaya hindi pa rin makadaan dito ngayon ang mga motorista. Pero itong mga heavy equipment, yung mga train dito malapit sa JMC College ay inalis na ng mismong nagrally kanina. Nagkaroon ng tensyon kanina sa dispersal ng Philippine National Police sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nagsagawa ng prayer rally sa harapan ng kanilang compound sa Buhangin, Davao City. Bandang alas 2 ng hapon, ilang beses na nakiusap ang PNP sa mga relihista na tigilan na ang paghaharang sa daan, lalo't balik na ang pasok at trabaho bukas matapos ang long weekend. Pero patuloy pa rin ang KOJC sa kanilang prayer rally at iginiit na legal ang kanilang ginagawang pagtitipon dahil may hawak silang permit mula sa lokal na pamahalaan. Pagpatak ng alas 3 ng hapon, sabay-sabay ng sumugo ng Civil Disturbance Management Team papalapit sa mga religista. Dahil dito, nagkaroon ng batuhan ng mga upuan. May nagsaboy pa umano ng mababahong tubig at may nanlaban sa mga pulis. Ilang religista ang pinadapa at pinusasan gamit ang cable ties. Sa ulat ng pulisya, nasa 18 KOJC members ang hinuli at dinala sa police station. Wala namang nasaktan sa panig ng mga pulis sa nangyaring dispersal. Sa huli, unti-unti na ring nagsialisa ng mga religista at giniba naman ng mga pulis ang itinayo nilang stage. Simula pa noong gabi ng linggo nang harangan ng mga religista ang kalsada bilang protesta sa paghalughog ng mga pulis sa KOJC compound. Nagbarikada sila at naglagay pa ng mga sasakyan at heavy equipment kaya hindi madaan o madaanan ng mga sasakyan ang 2 lane ng kalsada. Nagsagawa sila ng programa at nanawagan sa pagbitiw sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binatikos rin nila ang paggamit umano ng PNP ng matinding puwersa para hulihin ang kanilang lider. Samantala nanawagan naman ang kampo ng KOJC kay Pangulong Marcos Jr. na ipatigil na ang operasyon ng mga pulis sa kanilang compound. Ayon sa abogado ng grupo na si Attorney Israelito Torion, labag sa batas ang operasyon dahil hindi umano kasama sa pagsisilbi ng arrest warrant at paghalughog sa lahat ng sulok ng compound. We are urging the President of the Republic of the Philippines to stop this. We are demanding from the Philippine National Police not to continue this illegal operation. Sa isang panayam naman kanina, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na batas ang dapat masunod at dapat pairalin ang legal na proseso sa kaso ni Kibuloy. Samantala nanawagan din ng KOJC sa mga pulis na huwag ituloy ang planong sirain ang umano'y bunker na sinasabing pinagtataguan ni Kibuloy sa loob ng JMC College building. Nag-i-install sila ng bomba po doon kay para basabog daw at ma-destroy yung bunker daw na sabi nila. Nanawagan din sila kay Davao City Mayor Baste Duterte na magsagawa ng Emergency Local Peace and Order Council meeting at paalisin na ang mga pulis dahil may klase na sa JMC College bukas. Plano naman ng KOJC na maghain ng temporary restraining order para magpatupad ng cease and desist order laban sa PNP. Continued stay of the PNP is illegal under the law. So therefore, by way of countermeasures perhaps, the KOJC leadership has decided to do this in order also to convince the PNP to leave the area. So ang tawag po namin state of necessity measures po. June, sa ngayon nga ay may mga nakabantay pa rin na pulis dito pa rin sa harapan ng compound ng Buhangin. Ayon kasi sa pahayag ni Police Brigadier General Nicolas Torre III ay hinahanap pa nila itong entrance ng bunker kung saan nagtatago umano si Kibuloy. June?
Oo, Lalaine, para ma-visualize ng mga hindi naman taga Davao, sa mga nanonood ngayon. Parang sinasabi mo, parang dalawang stage yung barikada na ginawa kagabi ng mga nagrally, ng mga KOJC member. Ang na-disperse ngayon, yung nasa harapan ng eskwelahan ng JMC. Yung bang nasa malapit sa airport, meron pa rin ba doong mga rallyista? June, kagabi kasi mas marami, no? Yung mga nagrally kagabi compared na yung araw, talagang gabi halos puno yung from dito sa tapat ng JMC College papunta doon malapit sa airport. So mas maraming rallyista. Kaninang umaga, kakaunti na lang yung mga sumama sa prayer rally. Bali yung napuno lang nila kaninang umaga dito lang sa harapan ng JMC College. Pero doon sa bandang malapit sa airport, may mga nakaharang kasi na sasakyan at may kakaunting mga miyembro na nagbabantay dahil ini-screen din nila yung mga pinapasok. Medyo hinigpitan din nila dyan, no, yung pagpasok dyan kanina. So sa ngayon wala na sila dito talaga. Yung mga naiwan na lang yung sasakyan doon malapit sa entrance ng Davao Airport. So nagkaroon ba ng dialogo matapos yan? Halimbawa na disperse na itong usang bahagi na ito. Yung mga nag-iwan ng sasakyan doon, sinabihan na ba sila na i-disperse na rin yon dahil bukas nga meron ng pasok, regular day na, Lalaine? June, kanina alas 3 talaga in punto sumugod yung mga CDN. Pero but before noon or bago gawin yung disperse, ay simula 1 p.m. until 2 p.m. talagang nagsasalita na yung pulis. Yung ginamit nila yung itong long-range device na kayang umabot yung sound hanggang sa dulo. So before noon, sinasabihan na sila ng pulis, tanggalin nyo yan, kung hindi ay i-disperse namin kayo. So mahababang oras ang ibinigay sa kanila ng PNP. Pero until 3 p.m., ay talagang nagpapatuloy pa rin sila sa prayer rally. So kumbaga walang choice yung PNP, talagang sinugod na nila itong mga rallyista. At unti-unti naman kanina ay nagsialisa naman sila, pero before no, nagkaroon talaga ng kaunting tension, Jude. Si Atty. Torion ba, Lalaine, ay nakakalabas-pasok pa rin doon sa compound o nasa labas na lamang siya? Yun kanina before nung dispersed na kausap na nagsagawa ng press con si Atty. Torion. So malaya pa rin siya nakakapasok at nakakadaan dito sa prayer rally kanina. At kanina after doon ng habang ongoing itong tension ay nakita natin pumasok sa loob ng JNC si Atty. Torion. So bilang pagkaklaro, Lalaine, sino lamang ang nililimitahan na pumasok doon sa compound? Sa compound mismo, John, sa loob dito kasi mahaba-haba to, no? Dito sa bandang kanilang mismong compound ng KOJC, ang makakapasok lang talaga ngayon yung mga pulis. Kahit media since Sabado until Linggo, until today, bawal pumasok yung media. Saka yung mga miyembro, bawal din pumasok yun unless kung talagang dumaan sila doon sa masusing pag-check ng mga pulis. Pero yung talagang allowed lang si Atty. Torion, yung pulis, yun lang yun ang sa pagkakalam natin ang ina-allow dito. Kasi sabi nga ni General Torre, hanggang hindi pa tapos yung paghahanap nila ay istriktuhan nila yung pagpasok, labas ng mga tao dito sa loob ng compound. Kasi Lalaine, at para rin sa kaalaman ng lahat, hindi lang basta bawal doon, dahil may sinusunod tayong guidelines dito sa UNTV na hindi tayo papasok sa anumang police operation. Di ba ganun yun, Lalaine? Kasi nga, minsan may sinasabi sila na bakit walang media sa loob? Bakit walang ganito? So ipinapaliwanag natin ngayon, Lalaine, sa madla na hindi talaga tayo papasok sa ganun dahil may mga previous na mga nangyari sa Pilipinas na hindi tayo pwedeng mag-disrupt ng police operation. Lalaine. Makada June, at dapat rin malaman ng publiko, ang KOJC compound ay isang private na lugar. So hindi mo rin basta-basta talaga mapapasok unless authority ka. At sabi rin ng PNP, pwede kaming pumasok unless pumirma kami ng waiver na in case kailangan kami doon sa mga investigation, sa Senate hearing, ay required kami na pumunta. At syempre dyan kung nasa loob ka, hindi mo rin masusure ang kaligtasan, especially ng mga media dahil nga noong mga nakalipas na araw at hanggang nitong kanina lang, medyo mainit sa mata ng KOJC members itong mga media. At syempre ako, nasaksihan ko rin personal, June, na tinatawag nilang mga media na bayaran. So bilang pag-iingat na rin, June, ay minabuti na rin ng mga kasamang mga media dito sa Davao
na talagang wag na lang pumasok mismo sa compound. At sabi naman kasi ng PNP, kung merong mga anumang mahalagang videos doon, ay sila na mismo ang magbibigay sa amin para na rin sa aming for reference at magamit rin namin sa broadcast. At saka, Lalaine, makatitiyak yung ating mga taga-subaybay na tayo po ay mananatiling balanse sa ating pagbabalita. Katulad niyan, pag mayroong pagkakataon na hinihinga natin sila ng reaksyon, yung both na panig, na pulisya at yung mga miyembro o yung tagapagsalita ng KOJC, atin itong inilalahad sa publiko na walang dagdag o bawas man, Lalaine. Tama ka dyan, Jun. Isa kasi din sa mandato ng UNTV, dapat kung ano lang yung balita, dapat balanse tayo. So, as much as possible, may side tayo ng PNP at si Attorney Torion talagang open naman sa media. So, both sides naman dyan kailangan talaga na balanse para hindi rin masabi ng kabila na talagang bias tayo sa PNP. So, may mga sides din tayo na kinukuha sa side ni Attorney Torion ng KOJC Legal Counsel at sa side naman ng PRO 11. At isa pang punto, Lalaine, hindi tayo basta naniniwala sa isang hindi pa verified na facts. Tulad kagabi, may sinasabi na ang airport daw ay sinarado, cancel ang flight, o kaya ito may mga lockdown na ang Davao City. Di ba ganun ang ginagawa ng UNTV, Lalaine? Talagang sinisigurado natin kung totoo yung lumalabas na impormasyon, lalo na sa social media. Tama ka dyan, Jun. Kagabi, medyo na-alarma din kami kagabi dito sa part ng Davao Media. May kumakalat kasi ng balita na lockdown na daw ang Davao City. Pero nilinaw yun ng PNP na hindi lockdown. Kumbaga, ang nag-lockdown nga daw, sabi ng PNP, ang KOJC, kasi naglagay sila ng barricade dito sa bandang sa entrance ng compound nila sa kabilang daan. Doon naman sa kabila, malapit sa airport, malapit sa ilang establishment doon, naglagay din sila. So kahit nga kami mismo na mga media, hindi kami talaga makakapasok kagabi. At sabi naman ng CAAP, based sa kanilang, ayon sa kanilang pahayag, ay bukas naman tuloy ang flight sa airport. Kaso lang, ang medyo nag-allow lang sila na yung mga malilate na pasahero dahil sa, yun nga, nangyaring tension dito kagabi at nangyaring prayer rally, ay i-allow ng mga airline companies na makakahabol pa rin sa kanilang mga flight itong mga na-delay dahil sa rally kagabi, June. Alright, maraming salamat, Lalaine Moreno. Patuloy kaming makikipag-ugnayan sa iyo higil sa nangyayari dyan sa harap mismo ng KOJC compound sa Davao City.